that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. Sige, bigay nga ng congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. May matinding hamon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay House Speaker Martin Romualdez. Ito umano ay magpakita ng audit. So ibig sabihin, mga kababayan po natin, kahalongkatin kung saan nga ba ginastos ang kanyang pundo. Kasunod ito sa pagtanggal ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte at kung ano-ano pang mga matitinding batikos na binabato sa ating Vice Presidente at tirada nitong makakaliwang grupo. Kaya hindi na nahimik itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sinasabi niya kay Vice President Sara Duterte, tama na ang pagiging Vice Presidente. Huwag na umanong tumakbo pa sa pagkapangulo at hayaan na lang na tumakbo itong si Martin Romualdez. Yan ang sinabi ni dating Pangulong Digong, mga kababayan. Kayo ang maraming pinaka. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing alam mo kasi, ayaw ko kung bakit, ano nga si Inday. Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay nga ng congressman, pinabusog nila lahat. So kaya pala, mga kababayan po natin, walang kumukontra ngayon sa kanya. Puro lahat pabor. At kung ano ang kanyang kagustuhan ay napagbibigyan. Dahil unlimited lang umano, mga kababayan pala dito sa Kongreso, lalo na ang si Romualdez umano ang namimigay lamang sa kanyang mga kapwa kongresista. So ganoon lang ba, mga kababayan po natin, yung pagwawaldas ng kanilang pera. Siyempre dating Pangulo yan, alam na alam niya yung kalakaran ng mga ito. Ngunit dahil kaibigan niya nga ito, mga kababayan po natin, ay mukhang hindi niya ito binra. So sapagkat pinag-iinitan ngayon ang kanyang anak, so kaya nagsalita na rin ito. So tama lang siguro na hindi na talaga magtakbo itong si Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo at ibigay na lang ito kay Romualdez para nga naman na manahimik na sila. At palagay ko dapat sa mga nagsusurvey, itong Falls Asia at kung anong agency man ang nagkakandak nitong mga survey sa pagka-presidente, sa pagka-senador, siguro tigilan na ang isama itong si Vice President Sara Duterte, si Romualdez na lang at ibang nagpaparamdam na tatakbo bilang Pangulo sa 2028 para manahimik na sila. Kasi ang rason lang naman, mga kababayan po natin, kung bakit ngayon binibira nila itong si Vice President Sara Duterte, dahil nga siya ang nangunguna sa survey. So nakikita nila na tumataas, kaya pilit nila itong pinapabagsak. At dahil sa kanilang paninira, bumaba na nga ang ratings ng ating Vice Presidente. So syempre si Marcos, obviously talagang bababa yan dahil sa dami ng kapalpakan lalo na sa Department of Agriculture, which is ito ang kanyang pinanghahawakan, pero bagsak pa rin ang performance, di ba, mga kababayan po natin. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the speaker is poised to be or to run for president. Well and good. Gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon kaibigan kita, wala. Yun naman pala si Pangulong Digong, siya na umano ang magpresidente. So ayan, kung ano pa naman yung i-endorse ni Pangulong Digong, yan ang ating susuportahan. Alam nyo naman, mga kababayan po natin. Wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate.
Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romualdez. Pero maghigi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Oo. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Yung pera namin hindi man sa inyo. Just because you are the keeper of the na kayo ang mag-distribute, okay yan. Pero tignan ko yung how much have you spent so far. And I will demand the COA, because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipinas. So yan po mga kababayan po natin, talagang walang takot itong si dating Pangulong Digong, lalo na itong si Vice President Sara Duterte, kung ano man ang kanilang hamon, lalong-lalo na sa paggastos nitong pondo o pera ng taong bayan. So ang hamon nila na SALN, confidential fund, ayan, walang problema dahil kakasayan si Vice President Sara Duterte. Dahil unang-una wala naman siyang tinatago at alam niya sa kanyang sarili na wala siyang dapat ikakahiya o ikakatakot sa kung ano man ang gustong malaman ng taong bayan. Dahil totoo ito mga kababayan po natin. Ang nakita kasi natin dito sa sinasabing nilang extraordinary expenses, aba, napakabilis lang pala yung gastusin, ino-notify lang, permahan lang, tapos wala nang audit na mangyayari mga kababayan po natin. So imagine mo 1.6 billion, isa sa pinakamalaki na may confidential fund, pangalawa sa ating Pangulo. O di ba mga kababayan po natin, napakaraming pera pala dyan. Ano pala yan, pang party-party. Yun, Leo. Tama. Kasi masakit sa amin, masakit sa akin itong mga ibang binabayarang vlogger, sasabing, Inday, patay gutom, magnanakaw. Sobra na yon. That's below the belt. And we know that you have been paid to do that. We will not take that sitting down. Kaya tama yung sinabi ng ating dating Pangulo, we need an audit of all the money that are being spent. Hindi lang confidential fund. Ikaw, Franz, kayo nga komunista dyan sa Congress. Yung mga left, how did you spend the money all this year? Ayan, lalong-lalo na yan. Natatakot yan kung paano ginastos ang kanilang pondo. Baka binigay doon sa kanilang pinaka-liderato, sa pinaka-kanilang organisasyon. So, talagang takot yung mga yan. Do not make yourselves an exception. Ako, Presidente, open. You go back in time, buksan mo lahat. Mayor, ako, taga Davao, kilala mo ninyo ako. Gaganito makaganda ang Davao kung Right. niwaldas ko yung discretionary fund ko, intelligence fund. Gaganito kaya, you know the history of Davao. Nandiyan si Pastor. Kayo lahat, you're a living witness. Now maganda ang Davao. How did it came about? How did it flourish? Kinain ko yung intelligence fund. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang Davao. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Gusto ninyong malaman? Pati Office of the President, how much are you spending? Kaibigan ba natin si Bongbong? Pero para wala ng make COA the guardian of the people's money, open up
everything including yours, kayong taga. So ayan po mga kababayan po natin, yan ang pinakamatinding hamon ni Pangulong Digong mga kababayan po natin. Kaya sabi ng ilang kababayan po natin na talagang hindi nagbago itong nakakamiss kay Pangulong Digong pag magsalita dahil diretso mga kababayan po natin, punto por punto at marinig mo talaga ang mga katotohanan. So ngayon mga kababayan po natin, kakasakaya itong si House Speaker Martin Romualdez sa matinding hamon ni Pangulong Digong. At handa rin umano ito siyang i-open up ang kanyang mga expenses kahit pa nang siyang mayor pa siya, naging pangulo siya, para malaman nila kung saan napunta. Ika nga sabi niya, anong gagawin niya sa confidential fund, kakainin niya. Kung wala umano, edi hindi sana kaganda at organized ang Davao City, which is yan naman ang pinatutuhanan ng ilang mga kaibigan po natin at supporters na nagsasabi na ang Davao talaga ay the best. Kaya hindi pwede umano makumpara ang confidential fund ng mayor pa, itong si Vice President Sara Duterte, sa mga lugar gaya ng Makati at Quezon City dahil wala naman silang issue ng pagdating sa terorismo. Wala silang issue ng insurgency. Wala silang banta sa kanilang lugar. Sa Davao mayroon, di ba mga kababayan po natin? So kaya hindi pwede makumpara. So mga nagkukumpara talaga ay masasabi natin nagtatanga-tangahan at nagbububuhan lang para mayroon silang maibatong issue para kay Vice President Sara Duterte. So alam niyo yan kung sino kayo yung nagtanga-tangahan at nagbububuhan para may masabi lang na masama para kay Vice President Sara Duterte.